It's all about the Lord Jesus, and the Lord is love, and the Lord is about peace. Kapayapaan, katahimikan sa buhay. Napakaraming violence sa ating paligid. Maraming karahasan. At ang mga anak ng Diyos ay mayroong napakahalagang prophetic ministry para ito ay maiwasan, masugpo, o at least mabawasan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, how to prevent violence. Paano ba natin maiiwasan ang karahasan? Lessons from the prophet Elisha. Marami tayong matututunan mula sa napakahalagang propetang ito tungkol sa pag-iwas sa kung ano-anong gulo at mga sakit sa buhay dahil sa karahasan. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay laging nakatunghay sa aming buhay. Lagi kayong nakaantabay sa amin. Tinuturuan kami, tinutulungan, itinutuwid upang ang buhay namin mapabuti. Sa sandaling ito, Panginoon, nais naming matuto mula sa inyo. Kayo po ang maging tagapangaral. Forgive us our sins, cleanse us, enable us, O Lord, to see your face, to hear your voice. Father, be our preacher. Heal us, empower us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Napakainam na pag-aralan ang mga kabanata noong unang panahon kung saan ang mga propeta ay nagpahayag ng kalooban ng Diyos para sa mga tao. 2 Kings 6:8-10. Time after time, when the king of Syria was at war against the Israelites, he met with his officers and announced, "I have decided where we will set up camp." Each time, Elisha would send this warning to the king of Israel. "Don't go near there. That's where the Syrian troops have set up camp." So the king would warn the Israelite troops in that place to be on guard. Ang Israel, laging may giyera. Laging may kaaway. At natural lang dahil maraming grupong nag-aagaw-agawan sa kaprasong lupa. At noong panahon na atin ngayong pinag-aaralan, si Elisha yung propeta. Yung mga malalakas na mga sundalo ng Syria, kapag nagbabalak sila na dito sila magkakampo, doon sila hihimpil, nalalaman ni Elisha na propeta. Pinasasabihan niya ang hari, huwag ka doon magpadala ng mga sundalo mo dahil nandun yung mga Syrians. Huwag kayo doon dumaan dahil matatambangan kayo. Yun ang napakahalaga niyang ministry. Iniiwas niya ang magkabilang panig na magkatagpo at magsalpukan. The prophet was a blessing to Israel even at war and even for warfare, though he was not a soldier. So the blessing he brought was prevention of encounter, of violence, the prevention of bloodshed on both sides. Napakarami kasing namamatay sa digmaan. Maraming babae ang nagiging balo, maraming mga ina, mga magulang ang nawawalan ng anak, at maraming mga bata, mga anak ang nauulila. Dapat maiwasan ang di naman laging kailangan, at in fact kahit kailan na hindi kailangan, napatayan. At dyan pa lang meron tayong mga matututunan, mga kapatid, how to prevent violence according to Elisha. Violence not only in the battlefield, but violence at home. Violence in our very social circles. Unang-una, nakita natin dito, be committed to peace. Be committed to non-violence. Kailangan tayo, lalo ang mga anak ng Diyos, ay malinaw sa atin na ang ating goal ay kapayapaan, hindi gulo. Magkasundo-sundo, hindi mag-away-away. Magkaroon ng katahimikan, hindi yung lagi tayong manalo. Kasi pag gusto natin laging manalo, may matatalo. At yung natatalo, laging gaganti. At pag gumanti yung natatalo, simula na naman ang gulo. At pag magulo, may mananalo uli, may matatalo na naman, walang katapusan. At ganun din kumisan sa mag-asawa. Sa kagustuhan ng lalaki o ng babaeng manalo sa kanilang awayan, sa kanilang mga salitaan, sa kanilang mga tunggali, laging may natatalo na naghihintay lang na makaganti.
nagtatanim ng sama ng loob. Ganun sa mga magkakapatid, ganun sa magkakaibigan. Tuwing merong gustong manalo at tuwing merong may nananalo, humahaba ang gulo. Hindi naman kasi pumapayag yung natalo na paapi na lang lagi, naghihintay lang ng pagkakataon para makaganti. But Elisha prevented bloody clashes. He did not promote ambushes or massacres. Ibinubunyag sa kanya ng Diyos ang lihim at ang iniisip ng kalaban. Alam niya kung nasaan ang mga kalaban, pero ang impormasyong ibinibigay niya sa hari ay hindi para mapagsamantalahan nila, na alam nila kung nasaan ang kalaban at pwede nilang tambangan, pwede nilang imasakir, kundi iniiwas ni Elisha na magsalpukan ang dalawang panig. At napakahalaga na umiiwas sa gulo, especially if you were weak. The weak should resort to diplomacy. And the strong should be gentle and magnanimous. Yun ang talagang kalooban ng Panginoon. Dapat ang mga anak ng Diyos, because it's all about Jesus, we should say no to religious wars. Ang nakakapagtaka, merong mga Kristiyano daw, mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus, pero ang gusto ay gera, gusto ay religious war. Isuong ng isuong ang mga iniisip nila ay anak ng Diyos, ilaban sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi matatapos ang kaguluhan, yung violence sa mundo, lalong-lalo kung may religious wars. In fact, most of the wars fought in all of history were religious in nature. Kaya kung gusto natin maging it's all about Jesus, maging talagang tunay na espiritu ni Jesus ang naghahari sa buhay ng mananampalataya, hindi ka war freak, hindi ka violente, hindi ka aggressive. Sasabihin mo, pag hindi ako aggressive, pagsasamantalahan ako, no, kailangan meron ding rule na uma-apply sa kabilang panig, doon sa malakas, doon sa aggressive. At babalikan natin yung puntong yon. How else do you prevent violence, avoid and prevent open confrontations, as we have seen and already have been discussing? Elisha directed his people away from that. Hindi niya isinusuong sa gulo, iniiiwas niya. At dapat ganun tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ikaw si babae, nakasakay ka sa jeep. Yung katabi mong lalaki sa kabila, kalabit ng kalabit sa'yo. Yung katabi mo namang asawa mo o boyfriend mo o anak mong lalaki dito sa kabila naman, isusumbong mo pa yung kumakalabit sa'yo. Ang ginagawa mo actually, isinusuong mo yung asawa mo o yung kamag-anak mo sa panganib, sa gulo, sa away. Daddy, kinakalabit ako. Anong gusto mo? Makipagsuntukan yung asawa mo na kahit natatakot, siyempre magtatapang-tapangan. Kung matino kang babae, yayayain mo na lang yung asawa mong bumaba, lumayo, dahil isusuong mo siya sa gulo. Do not situate angry enemies at the same place and time. At dapat i-apply natin ito sa ating buong pamilya, mga magkakaibigan, kahit sa office. Pag merong parehong galit, huwag niyong pagtagpuin muna. Huwag niyong paglapitin. Dahil sa kaliit-liitang excuse, sasabog yung galit na kinikimkim nila sa kanilang loob. At yun ang ginagawa ng propetang si Elisha. 2 Kings 6:11 to 12. The king of Syria was furious when he found out what was happening. Nalaman ng hari ng kabila, nabistado pala ng propetang si Elisha ang mga plano nila. Or hindi pa niya alam, at this point, na si propetang Elisha ang dahilan, pero alam niya na nalalaman ng kabila ang kilos nila, kaya nagalit siya. He called in his officers and asked, "Which one of you has been telling the king of Israel our plans?" "None of us, your majesty," one of them answered. "It's an Israelite named Elisha. He's a prophet. So he can tell his king everything, even what you say in your own room." Sabi, hindi naman po kami yung nagsasabi sa kalaban kung anong plano nyo. May propeta sa Israel, si Elisha, na maski iniisip nyo sa sarili nyong silid, ay alam, wala tayong mailihim sa kanya. This is prophetic power at work.
Anong laban mo dyan? Iniisip ng king of Syria, meron. 2 Kings 6, 13 to 14. Find out where he is, the king ordered. I'll send soldiers to bring him here. They learned that Elisha was in the town of Dothan and reported it to the king. He ordered his best troops to go there with horses and chariots. They marched out during the night and surrounded the town. Yun pala ha, may propeta ang Israel. Alamin nyo kung nasan at dadakip ko agad-agad. Nalaman nila na nandun pala sa ganitong bayan, sa Dothan, itong si Elisha. Kung kaya naman, lumusob ang pinakamagagaling na kawal ng hari ng Syria, nakasakay sa mga mabibilis at matitibay na mga chariots, at ito ay hinihila ng mga malalakas at mabibilis tumakbong mga kabayo. The best of the Syrian soldiers to capture the prophet. So you see here a very dramatic, impending confrontation. Military might versus the man of God versus spiritual power. Dito mag-uumpugan, magbabanggaan ang dalawang kapangyarihan, kapangyarihang physical, panglupa, at kapangyarihang spiritual, makalangit. Pero sabi na sa Zechariah 4:6, I am the Lord all-powerful, so don't depend on your own power or strength, but on my Spirit. Huwag daw umasa at sumandal sa mga pansarili lamang na lakas, kundi sa Espiritu ng Diyos umasa. The Lord is the refuge for the weak and the check to the strong. Nagbibigay talaga ang Diyos ng balanse. Siya ang pwedeng takbuhan ng mahihina at siya naman ang pwedeng sumupil, pumigil sa mga sobrang malalakas. Psalm 20, verse 7, some people trust the power of chariots or horses, but we trust you, Lord God. Napakalinaw ng sinabi ng Zechariah at ng Psalm. May mga nagtitiwala sa lakas na panglupa, pero kaming mga naniniwala sa inyo, Diyos, kaming mga anak nyo, nagtitiwala kami sa inyong spirito, sa inyong kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na walang kwenta yung physical strength, na walang kwenta yung physical prowess, pero nawawalan nyo ng kwenta kung doon ka lang aasa na wala namang kakambal at kasamang espiritualidad. At lalong walang kwenta yon kung doon ka aasa at ipanglalaban mo sa kalooban ng Diyos. Pero yung lakas, talino, husay, napakaganda niyan kung gagamitin mo ayon sa kalooban ng Diyos at sa paggawa ng kanyang pinagagawa sa atin. Pero kung ibabangga mo yan sa Diyos, wala kang kalaban-laban. At kung diyan ka aasa na walang connection sa Diyos, mali ang inaasahan mo. 2 Kings 6:15, when Elisha's servant got up the next morning, he saw that Syrian troops had the town surrounded. Sir, what are we going to do? He asked. So nung gabi, lumusob ang mga kabayuhan na ito, mga chariots. At nung umagang-umaga, ang assistant, ang male servant ng prophet, ay maaga siyempre nagising. Lumabas siya sa kanilang bahay o sa kanilang tent, kung saan man sila nakatira, para maghanda siguro ng pagkain, para maglingkod sa kanyang among propeta. Ang mga propeta nun ay laging merong mga male assistants. At maging si Paul ay laging merong ganon. At paglabas ng male assistant na ito, nagulat siya. At kung may bit-bit man siyang palanggana ng tubig o pitchel, baka maaring halos mabitawan niya ito. Dahil nakita niya, nakapaligid sa kanilang kapitbahayan, lalong-lalo sa kanilang bahay, ang mga kabayuhang sundalo ng kalaban. At agad-agad niya, na tinawag ang pansin ng propeta, ano po ang ating gagawin? Naliligid tayo ng mga kalaban, ng mga sundalo, naka-chariot pa. So the servant discovered an alarming development. Naturally, the servant saw what was visible to the naked eye. Dahil servant lang naman siya ng prophet at hindi siya yung prophet,
May nakikita siya, pero limitado. Ang nakita niya, yung physical reality, natakot tuloy siya. The servant was gripped with fear and therefore expressed his concern. The mighty Syrian elite troops surrounding the town. When you look at and when you see only what is normally visible, you could have much to fear or to worry about. Pag ang tinitingnan lang natin, tinititigan, pinapansin ay yung nakikita ng mata, marami talagang nakakatakot. Pag nilimitahan natin ang ating sarili sa human reason, sa practical, sa visible, maraming nakakatakot sa buhay. What the naked eye sees could scare you. Meanwhile, may iba pa bang realidad na dapat makita bukod sa nakita ng servant? Kaya nga may servant, may prophet, iba yung prophet at iba ang nakikita ng prophet. 2 Kings 6:16 to 17. Don't be afraid, Elisha answered. There are more troops on our side than on theirs. Then he prayed, Lord, please help him to see. And the Lord let the servant see that the hill was covered with fiery horses and flaming chariots all around Elisha. Ganito ang isang artist rendition ng nakita ng katulong. Sabi ng propeta, Panginoon, marapatin mong makita nitong aking assistant ang dapat niyang makita para hindi siya matakot. At dininig ng Diyos ang panalangin ng propeta, ibinukas ang spiritual eyes ng katulong na nakasara kasi physical eyes lang niya nakabukas. At nakita niya, nililigiran sila, pinaliligiran, ipinagtatanggol ng mga naglalagablab ng mga kabayuhan at mga chariots at mga anghel. Kaya naman pala, hindi makasugod-sugod itong mga Syrian army na nakaporma lang sa kanilang baligid. Hindi maka-advance. Sila pala'y naliligid ng proteksyon ng Diyos. At dahil ang ipinadala ng Syria ay mga horses and chariots, edi ganung itsura din ang ipinadala ng Diyos. So kung ang ipinadala dyan ay mga tangke, edi tangke din ang ipapadala ng Diyos. Kung ang ipinadala dyan ay anuman, yun din ang ipapadala ng Diyos. Tinutumbasan at inihigitan. The difference between prophets and common people is that prophets see. Prophets perceive. At doon mo malalaman ng isang palatandaan kung ang isang propeta ay totoo. Nakikita niya ang hindi nakikita ng karaniwan. Nauunawa niya ang hindi nauunawa ng karamihan. At dahil doon, ang isang paa niya ay nakatungtong sa spiritual world. At ang isang paa ay nakatungtong sa physical world. At sa pamamagitan niya, lumilipat mula sa spiritual world ang karunungan, ang turo, ang pagpapala, patungo sa physical world. Ibinibigay, ipinapakain, itinuturo, ipinapakita sa katulad nitong servant na on their own walang kakayanan because they were not gifted as prophets. At dahil naman ang isang paa ay nakatungtong sa world, sa physical world, at ang isa ay sa spiritual world, nadadala naman ng propeta sa spiritual world yung mga pangangailangan, hinaing, mga panalangin, mga hiling ng mga nandun lang sa physical world. That's why the office of the prophet is an office of the priest. It is also the office of the artist. Namamagitan sa dalawang magkaibang daigdig. Bakit ang artist ay priest? Halimbawa, ang musical composer, may naririnig na siyang musika sa spiritual world na hindi nadidinig ng mga tao, ng katabi niya, ng asawa niya, ng kaibigan niya. Pero ngayon ay susulatin niya yung mga notes, tutugtugin niya, maririnig ngayon ng mga taong ang tenga ay physical lang. Pag ginawa ng physical yung tugtog, madidinig ng mga karaniwang tao, pero galing yun sa spiritual world. Ang isang pintor, halimbawa,
Sa kanyang mata ay kitang-kita na niya isang napakagandang painting, isang eksena, mga kulay, mga hugis. Pero hindi naman nakikita ng mga kasama niyang tao lamang at ordinaryo. Pero oras na ang nakikita niya ay iginuhit na niya, kinulayan, ipinakita sa mga tao, doon pa lang makikita ng mga tao yung noon pa'y nakikita na ng pintor. Ganon din ang sculptor. Yun ang lililok ng bato o kahoy o anuman. Pag nakakita sila ng isang malaking tipak na bato, ang nakikita na ng sculptor, yung finished sculpture. Kasi kita niya eh. Dahil lang sa skill, lililukin niya, uukain niya yung bato para maging physically visible to others what had always been visible to him as an artist. Kaya doon mo malalaman ang tunay na artist, ang tunay na propeta, ang tunay na priest. Sa pamamagitan nila, ang mga karaniwang tao nakakakita ng kung sa kanila lang hindi nila makikita. Nakaalam ng kung kanila lamang ng mga skill, hindi nila malalaman kahit kailan. Doon mo malalaman if a prophet ministers to you. Pag napapabuksan niya sa pamamagitan ng dalangin at ng kakayanan, yung isip mo, mata mo, tenga mo, na kung ikaw lang ang aasahan, ay wala namang makikita, kundi yun lang nakakatakot. Yun lang bato, walang sculpture. Yun lang ingay, walang music. Yun lang mga kulay-kulay, walang organized painting. At yan ang ginawa nitong si Prophet Elijah. Ipinakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katulong, sa kanyang assistant, yung hindi nito nakikita. Mapalad ka kung binigyan ka ng prophetic gifts. At kung di ka binigyan, bumuntot-buntot ka at dumikit-dikit doon sa meron kasi doon ka mapagpapala. At magiging pagpapala kayo sa isa't isa. Dahil nakita ninyo, pinaglilingkuran niya yung kanyang among propeta ng physical services, material services. Aba, ang ibinibigay naman sa kanya, spiritual blessing. Nakakita siya ng mga anghel na kahit ano pang pagsisirko-sirko ang gawin niya sa buhay, hindi mangyayari kung hindi sa tulong ng propeta. But what is important to remember here is that the man of God is more than adequately protected. So Elijah calmed and assured the worried and the scared servant. He prayed that his servant could see what was invisible to the naked eye. Spiritual leaders, when they are genuine, see both sides. They straddle both worlds. This is a sign of real and genuine giftedness. So the servant saw the flaming horses and chariots surrounding and protecting the prophet. And because he was on the side of the prophet, pati siya, meron na rin proteksyon. Kaya naman pala, hindi makasugod, hindi makatuloy, hindi makapanakit, at hindi makapangdakip itong mga Syrians na ito. Though they had horses and chariots, the number of those that God sent to protect the prophet was so much superior, so much more than those that were sent by the king of Syria. The invisibility of God's protection does not mean absence of it. It does not mean it is non-existent. Kung di man natin nakikita lagi ang proteksyon ng Diyos, hindi ibig sabihin ay wala. Mayroon, hindi lang nakikita ng mga karaniwang nilalang. Pero laging ang presensya ng Diyos ay nandun. Laging ang proteksyon niya ay nandun. Kailangan lang na makita mo at kung hindi mo nakikita, maramdaman mo at kung hindi mo pa rin nararamdaman, ipakita at iparamdam sa iyo ng mga nakakaramdam para mapayapa ang iyong loob. Para matahimik ang mga takot at pangamba. Battles have moral and spiritual dimensions. Make sure you fight on God's side. Now, the moral issue here is not Syria's war with Israel. Natural lang na makigera naman ang Syria because of national interest. Kasi yung lupain din niya, pinapangalagaan din niya, ayaw din niyang basta-basta na lang ibigay sa iba. Hindi yun ang issue. The issue is
Syria's military being used against a non-violent man of God. Yun ang tunay na issue. Mga sandatahang lakas, ginagamit sa isang wala namang sandata at wala namang physical lakas na propeta. But God protects His prophets and His anointed ones. Isang bagay na hindi natin dapat limutin kahit kailan. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga tunay niyang hinirang. Psalm 105:15, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Malinaw ang utos ng Panginoon. Huwag mong kakantiin, huwag mong gagalawin, huwag mong sasaktan ang mga hinirang niya. Or, according to the contemporary English version, the same verse, don't touch my chosen leaders or harm my prophets. Now, this verse and other similar ones refer to definite prophets of the Old Testament. They refer to definite kings and leaders called and chosen by God. Linawin natin ito. Hindi ko mo religious leader in any place, anytime, prophet na nga according to definition. Kahit tinatawag niya ang sarili niya na prophet. Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang tunay niya mga prophets. Kung sino ang mga tunay niyang hinirang. At yun ang may protection. Kasi alam niyo kung bakit ko ito nililinaw. Marami nagtatanong sa akin kahit sa Facebook. Meron silang mga religious leaders na sobrang abusive. Talagang abusive. Hindi ka mapamaniniwala na abusive. Tapos sinasabi niya, huwag niyo akong babanggain, huwag niyo akong kakalabanin, huwag niyo akong sasalungatin. Dahil sa mga verses na ito, that God protects His anointed ones. Yes, it's true. God protects His anointed ones. Pero true ba na yung abusadong leader na yon ay anointed nga? O siya lang ang may guni-guni na anointed siya? Yun ang dapat natin paghiwalayin, yung dalawang realidad. Hindi ko mo religious leader ay anointed. At hindi lahat ng anointed ay religious leaders. At hindi ko mo leader ka, Diyos lang naglagay sa iyo doon. May inilalagay ang Diyos at merong siya lang ang nagsiksik sa sarili niya para malagay siya doon. Dapat nating i-protect ang mga mananampalataya from the abuse of those who style themselves as prophets and then exploit the people. At pag sinasabi sa Bible na do not touch my anointed ones, those were actually referring to real people, prophets and kings of the Old Testament. While there are still true prophets today, nobody really knows for sure who and where they are. So suriin mo, bukas ba ang mata niya? Nabubuksan ba niya ang mata mo sa hindi mo nakikita? Nadidinig mo ba through him or her ang hindi mo nadidinig sa iyong sarili lang? Baka nga siya ay gifted with prophecy. Pero huwag basta-basta ibinibigay ang title na to kahit kanino na lang, lalo't nakakakita ka ng mga babala, mga senyales na abusive siya. At sinasamantala niya ang kanyang religious office. This could be so gravely abused by pursuers, by pretenders, by fakes, by false prophets, by just any religious leader. Balik tayo sa prevention of violence. How do you prevent violence? Even in your own home, in your life. Be as secure as possible. People who feel secure are calm. They do not panic and they do not instantly resort to violence. Pag ang tao hindi insecure, kumbaga ay secure nga siya, pag ang tao ay tiyak sa kanyang sarili, alam niya kung saan siya nakatayo, hindi siya nalilito. Pag ang tao ay nakakaalam kung ano ang pwede at kaya niyang gawin, lalo't siya ay mayroong lakas naman, may kakayanan, hindi siya madaling magalit. Hindi siya aggressive. Hindi siya lagi na naglalakas-lakasan, nagsisiga-sigaan, kasi hindi niya kailangan. Kasi alam niya kung sino siya. And that was why Elijah was calm. He knew that he was blessed and protected by God. There's no reason to be overly aggressive.
or even to be overly defensive. Relax lang siya kasi alam niya kung sino siya at alam niya kung sino ang Diyos niya. Sa buhay natin mga kapatid, work at being secure. Marami mga tao insecure kasi ignorant. Hindi nila alam ang mga bagay-bagay kaya nagtatapang-tapangan, nagagalit-galitan para huwag mong matanong dahil baka malaman mong di niya alam. Maraming mga tao insecure about their looks. Kaya ayaw nila na natitingnan, nasusuri, napupuna. Ayaw na nabibigyan sila ng mga suggestions kasi nagmumukha silang kawawa, nagmumukha silang hindi marunong. Ito talaga namang hindi sila marunong. Kasi kung tunay kang marunong, alam mo kung anong alam mo at alam mo kung hindi mo alam, pag may nagtuturo sa'yo na hindi mo alam, magpapasalamat ka pa eh. Kaya ang mahirap na kausap na tao, hindi yung successful, kundi yung walang success sa buhay. Madaling kausap, yung mga tunay na mga matatagumpay, mga tunay na marurunong, mga tunay na meron, may kakayanan. Kasi hindi na nila kailangan makipaglabanan eh. Hindi nila kailangan laging patunayan kung sino sila. Ang mahirap kasama yung lagi nalang pinuprove kung sino sila. Kasi insecure. That's why sa life, sa buhay, gusto nating mas payapa ang buhay. Work at being strong spiritually. And if you can, work at being strong physically. Be healthy. Be as economically prosperous as possible so you don't have to be insecure and you don't have to overly defend yourself all the time. Do what you can to secure your life so you don't need to panic. You don't need to be offensive just to defend yourself. Kumisa naman, ayaw lang nating masaktan eh, kaya tayo na yung naunang nananakit. Ayaw mo lang maapi, kaya nagtatapang-tapangan ka. Ayaw mo lang masukol, magipit, kaya nagagalit-galitan. Pero kung aalisin natin sa buhay natin yon, payapa ang loob natin, hindi tayo kailangan maging mabalasik, hindi tayo kailangan maging agresibo. Defensive people usually are also very offensive people. May nasasabi ka lang, galit agad. Kasi may nasasaling, may nagagalaw na amor proprio. Insecure lang pala. So the prophet was secure. He could afford to be kind and to be calm. 2 Kings 6:18. As the Syrian army came closer, Elisha prayed, Lord, make those soldiers blind. And the Lord blinded them with a bright light. So, hinayaan naman ng Diyos na lumapit-lapit pa para madramatic lalo ang encounter yung mga kabayuhan na army ng Syria. At dinalangin ng propeta, Lord, bulagin niyo po sila. At binulag sila ng Diyos ng nakasisilaw na liwanag. Didinig ng Diyos ang prayer ng prophet. James 5:16, the prayer of the righteous is powerful and effective. Yung mga matutuwid na tao, marigaluhan kang ipinanalangin ka, aba napakalaking regalo yon. Because the prayer of the righteous is powerful and effective. 19 to 21, as we continue the story, nabulag ang mga hukbo ng Syria. Elisha told the enemy troops, you've taken the wrong road and you're in the wrong town. Follow me, I'll lead you to the man you're looking for. Elisha led them straight to the capital city of Samaria. When all the soldiers were inside the city, Elisha prayed, Lord, now let them see again. The Lord let them see that they were standing in the middle of Samaria. The king of Israel saw them and asked Elisha, should I kill them, sir? Sabi nitong si Elisha, ang totoo niyan, maling lugar ang pinuntahan nyo at maling tao ang hinahanap nyo. Dadaling ko kayo sa tamang lugar, aakayin ko kayo patungo sa tamang tao na dapat ninyong puntahan. At palibas at bulag yung buong mga troops, sumunod sila sa pag-akay ni Elisha doon sa nangunguna at sila ay dinala ni Elisha sa kalagitnaan ng kanilang capital city. Sa loob ng kanilang muog, naliligid ng kanilang mga sariling kawal. At nung ipinanalangin ni Elisha, Lord, buksan niyo na po ang mata nila, bigla silang nakakita na nawala na silang kalaban-laban dahil nandun sila sa loob ng syudad ng mga Israelites. At sabi ng hari kay Elisha, Ginoo,
Ipapapatay ko na ba silang lahat? Kita nyo, gusto naman agad ng king, violence. Ito na nga naman, no? Corner na corner na nila ang kalaban. May giyera, papatayin na. Pero sabi ni Sun Tzu, yung isang philosopher ng ancient China, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. And for sure, galing sa peaceful spirit of God yung ideya na yan. Diplomacy first before war. So anong lesson ni Elijah sa atin? Deflect aggressive and violent energies. Yung mga hukbo ng Syria, buong-buo na sa loob nila na may gagawin silang marahas. Meron silang dadakpin. Meron silang misyon. Psych up na sila, nagsusumabog yung lakas sa kanilang bawat bisig, dapat may gagawin sila. So anong ginawa ni Elisha? In all wisdom, hindi niya pinigil, hindi niya pinahiya, hindi niya ginalit. Sabi niya, dadalhin ko kayo sa dapat niyong kalagyan. At siyempre, sa paglipas ng oras, sa paglalakbay nila, bulag pa naman, marami na sa mga energy noon naubos. Humupa na ang loob, lumamig na ang mainit nilang damdamin. At nung malamig na yon, hupa na, tsaka pinabuksan ni Elisha ang kanilang mata, nagustuhin man nilang lumaban, ang laki na ng walang energy at gana para lumaban. At ito ang galing ni Elisha in preventing bloodshed, in preventing violence. He directed and channeled the troops' eruptive power. Pag may malakas na daloy ng tubig, hindi mo dapat harangin. I-channel mo lang na pumunta sa gusto mong pupuntahan niya. Yun ang ginagawa ng mga dam. Bakit mo haharangin? E di, ikaw ang naanod. Ibaling muna sa iba. Hindi niya basta binangga at pinigil yung galit. Galit, pipigilin mo sa sabog. Babanggain mo, ikaw ang matadaganan. May lesson tayo mga kapatid agad-agad. I-apply nyo agad sa buhay. Huwag niyong babanggain ang galit. Kahit sino pa yon, kahit kayo yung amo, kahit kayo yung malakas, kahit kayo yung makapangyarihan, kahit maliit na langgam, pag galit, makakakagat. Magpakatalino kayo, huwag niyong babanggain ang galit. Kasi ang galit, nagdidilim ang paningin. Hindi na ngangatwiran. At ang galit, may lakas na hindi available sa mga taong relaxed. May adrenaline power sila. At kung may kalaban kayo mga kapatid, huwag niyo silang papalakasin. Paano napapalakas ang kalaban? Galitin ninyo, lalakas sila. Huwag na huwag niyong gagalitin ang kalaban nyo. Yung ipoprovoke nyo, tutoksohin ninyo, yung sige nga, hawakan mo nga yung tenga niya kung talagang matapang ka. Hawakan mo naman yung tenga niya, nagagalit na nga siya. Naiinis na nga sa'yo. Pagsasabihan mo pa ng masakit, susumbatan mo pa, magbubunga nga ka pa, ginagalit mo. Pag ginagalit mo ang kalaban, pinapalakas mo siya laban sa'yo. Naghahanap ka ng sakit ng katawan. At makikita mo yun pag di ka nag-ingat. Bakit mo naman papakalakasin ang kalaban mo? Di dapat pahinain mo? At yun ang ginawa ni Elisha. Pinahina. Hindi binangga, pinagawa ng isang bagay na nakakapagod. Magbabiyahe sila ng bulag. Tapos, nung pagod na, tsaka niya dinala doon sa harap ng kalaban, kanina man, nasa gana yung lumaban, ngayon hindi na. Humina na. Kaya sabi ng King of Israel, papatayin ko na bang lahat sila? Kasi kayang-kaya na niya eh. Ipinapatay ba? 2 Kings 6:21-22, the king of Israel saw them and asked Elisha, "Should I kill them, sir?" "No," Elisha answered. "You didn't capture these troops in battle, so you have no right to kill them. Instead, give them something to eat and drink, and then let them return to their leader." Iba namang klase makigera itong si Elisha. Ha? Pwede nang patayin, pukusain ang kalaban. Sabi niya, no. Magluto kayo, maghanda ng maraming pagkain, at inumin, pakainin sila,
busugin, painumin, at saka pauwiin sa kanilang leader. The king knew well as to defer to the prophet and ask the prophet what to do. Kung ikay malakas, makapangyarihan, pwede mong gamitin yon, tapos hindi ka humihingi ng payo sa marunong at maka-Diyos, pwede ka magkamali. Pero humingi siya ng payo, papatayin ko na po ba, Ginoo? At sabi ng prophet, no, you don't do anything like that. Wala kang karapatang patayin sila kasi hindi mo naman sila nabihag habang naglalabanan kayo. Dinala ko sila dito, walang labanang nangyari, so hindi mo sila bihag. You know, the prophet was observing the protocol of war. May protocol ang giyera kung sinong pwede mong ikulong, anong pwede mong gawin. At sabi ng prophet, no, you don't have a right to do that kasi hindi naman kayo naglalabanan at natalo sila eh. Walang labanang naganap. So Elisha advises adherence to war protocols. He prescribes hospitality and kindness. And again, Elisha prevents bloodshed. How to prevent violence? Counsel against violence. Magpayo tayo ng kapayapaan, hindi ng gulo. Nagtataka ko, maraming Christian ngayon gusto nila isuong ang Israel sa lahat ng giyera sa mga kalaban at gusto nila suportahan, giyera. I don't think that's what Jesus would counsel. And that's not what Elisha did. Sabi ni Elisha, alam mo, imbes patayin mo sila at saktan, pakainin mo, busugin mo, painumin, at pauwiin. Hindi ginalit ni Elisha yung mga sundalo na pwede nilang patayin, pero magagalit yung hari at yung mga sundalong nandun pa sa kanilang bayan, lulusubin sila. Counsel against violence, especially if it is misplaced, unnecessary, and counsel against violence if it is convertible into kindness. Opportunity to. Sabi ng makikitid ang utak, pagkakataon na natin para sila gantihan at patayin. Pero sabi ng propetang matalino at maka-Diyos, pagkakataon natin para ibahin ang kanilang isip. Palambutin ang kanilang puso, pagkakataon natin para gumawa ng mabuti. Huwag sayangin ang pagkakataon na ito. Alam niyo, ang matatalinong tao, ang pinagkaiba niyan sa hindi matatalino, nakakakilala sila ng golden opportunities. This was an opportunity to put this war to an end, not to add fuel to it. Pwede mo silang patayin. Naka-advance ka ng isang hakbang, pero gaganti lahat ang kalahi niyan, mapapaatras ka ng ilang hakbang. Pero sa hindi mo pagpatay sa kanila para umatras ka ng isang hakbang, pero dahil inalis mo ang galit nila, pinalambot mo ang puso, aabanti ka ng maraming hakbang sa kapayapaan. 2 Kings 6:23, the king ordered a huge meal to be prepared for Syria's army. And when they finished eating, he let them go. For a while, the Syrian troops stopped invading Israel's territory. Nakita niyo ang diplomacy? Pinakain nila, pinauwing busog. Anong report niya sa hari nila? Hindi naman po talaga sila monsters. Akala natin, mabait naman pala sila. Hindi kami inano, kahit pwede na nila kaming lipulin. Pinakain pa kami, pinainom, binusog, at umuwi kaming ligtas na ligtas. Siyempre, gano'n na lang ang pasalamat ng hari, hindi namatay yung mga elite troops niya. Gano'n na lang ang pasalamat ng mga babaeng ang kanilang asawa ay nando sa army, ng mga anak na mauulilan na sana. Gano'n na lang ang pasalamat ng lahat na wala sila ng lakas na makipagyera kasi natanggal ang galit. Gusto mong manalo sa biyenan mo? Alam mo ang sagot. Magsip-sip ka. Pakanin mo, painumin mo, i-shopping mo, dali mo sa spa. Ipagawa mo ang ilong, ipagawa mo ang pisngi. Love na love ka na niya, na walang ka lang kalaban. Nagkaroon ka ba ng kakampi? The king complied. The enemy was softened by kindness. Brothers and sisters, magpakatalino. Soften aggressive people with gentleness. Elisha's deed was spiritually superior
Hindi pumatol, hindi nakilevel. It was such a class act. May class. Hindi nakipagkalmutan. Hindi nakipagbangayan. Tinanggalan niya ng lakas para lumaban sa kanya. So mga misis na inaagawan ng kerida, pupuntahan nyo, susugurin nyo, hihiin nyo sa office. Do you think mababawi nyo asawa nyo sa ganong paraan? Dapat meron kayong ibang tactic. Diba? Hindi na nanalo yung nanggagalit. Lalo sa asawa. Ba't nyo naman gagalitin ang sarili nyong asawa? Anong mapapala nyo na galit siya sa inyo? May papa ka. Ang hirap-hirap na nga magkapapa. Gagalitin mo pa. O meron kang mommy. How many toads must you kiss in search of your prince? Siguro pag above 30 ka, 35, ang dami mo nang nahalikang palaka na inaasahan mong magiging prinsipe, pero hindi, palaka lang pala talaga. Nagkakulugo ka pa. Kahahalik sa palaka. Tapos ngayon, nagkaroon, gagalitin mo. Galit na nga sa'yo, lalo mo pang gagalitin, talo ka dyan. Magpakatalino. Matuto kay Elisha. Turn violent energies into kind deeds. Yours and other people's kind deeds. Mga kapatid, pag galit kayo, ang dami niyong energy, baliktarin niyo, gamitin niyo sa paggawa ng mabuti para kayo manalo. Kundi man dahil banal kayo, dahil kayo matalino, gagawin niyo kung anong tama. Proverbs 25:21-22. If your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads. And the Lord will reward you. Sabi, galit pa lang kaaway nyo, pakainin nyo, painumin nyo. Parang naglagay kayo ng mga nagbabagang mga apoy o nag-aapoy na baga sa kanilang mga ulo at kayo'y may gantimpala. Akala nung iba, sasadistahin mo yung kalaban mo pag susunungin mo ng apoy para siya masunog. May pinanggagalingan kasi itong salitang ito that must be understood culturally. Wala namang posporo nung araw. Walang lighter. Walang mga automatic na mga apoy. Walang baterya. Paano ka ngayon magluluto ka? Paano kung magsisindi ka ng kalan? Magsisindi ka ng oil lamp? Saan manggagaling ang apoy? Bawat bahay, merong isang parang maliit na kalan na abo na laging meron dong baga. Pag mauubos na yun, lalagyan nila ng bagong kahoy para mag-apoy, tapos may baga uli. Wala dapat panahon na mamamatay yung baga na yon. Dapat pinapalitan ng bagong gatong. Para kung kailangan mo ng apoy, merong pagkunan ka ng apoy. Paano kung burara ka ngayon sa buhay at namatay ang apoy? Pupunta ka ngayon sa kapitbahay, kakatok ka doon, hihingi ka ng apoy. At ito yung sinasabi dito. Dahil nung araw, ang mga tao, sinusunong nila sa ulo nila, lahat ang dala nila, para yung kamay nila makakapit sa puno kung bumababa sila ng bundok, makahawak sa mga bagay-bagay kung madulas, kaya wala silang dala sa kamay, sunong-sunong sa ulo. Meron silang mga palayok na sunong-sunong, kaya kahit hihingi sa iyo ng apoy, mga baga, doon ilalagay sunong niya. So hindi yung parusa, hindi pa nanadista yun. Sabi, alam nyo kung may galit sa inyo, pakanin ninyo, painumin nyo, para na rin sinunungan nyo siya ng naglalagablab na mga baga. Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng apoy, may magagamit siya sa buhay, tulungan nyo para mawala ang galit. Yun lang ang ibig sabihin. Take away the wind from the angry sails of your enemies. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Huwag suklian ng masama ang masama. Kahit sinuklian nyo at nakaganti kayo, gaganti uli yun. Hindi matatapos ang cycle of violence. Never make people angry. Angry people are dangerous.
and angry people are strong. So how do you prevent violence and bloodshed? The best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Yun ang tunay na nanalo. Kalaban nyo kahapon, kaibigan nyo ngayon, kasi may ginawa kayong tama. Kalaban nyo kahapon, kalaban nyo pa rin ngayon, wala kayo na panalunan. Kalaban nyo kahapon, kalaban nyo pa rin ngayon, pati nadagdag pa yung kaibigan niya at anak niya at makakilala niya, lalo kayo natalo. Elisha used his prophetic gifts and office for peace. To avoid violence, use yours. Ano man ang inyong kapangyarihan, impluwensya, lakas, gamitin nyo para mag-promote ng kapayapaan. Pag may nag-aaway, pagkasunduin ninyo, huwag kayong kumampi-kampi at huwag kayong magsulsol. Kasi lalaki lang ang gulo. The least that you can do is to stay neutral. Lalo ang mga nag-aaway sa pamilya nyo, pareho nyong kapatid, huwag kayo dapat kakampi kahit kanino. Lalaki ang gulo. Be neutral. Lalo nakakatanda ka, magpakatanda, magpakatalino. Huwag magpe-play favorites. Kahit sa loob mo kuminsan, meron ka ng gustong kampihan, para sa kapayapaan, huwag mo nang ipakita pa yon. Kasi lalaki ang awayan. Apply this in your life. Use your position, your office, your influence to avoid conflicts and to promote peace. Because people who make peace will be called children of God. And you will harvest what you plant. Mga kapatid, ano mga gulo ang nangyayari ngayon sa inyong pamilya? Sa inyong sambahayan? Sa inyong pinagtatrabahuhan? Sa inyong social circle? Sa inyong church? Magdadagdag ba kayo sa gulo? O gagawin nyo ang dapat gawin ng anak ng Diyos na maging agent of peace? Manggagalit ba kayo o magpapahupa ng galit? Ano ang dapat nating gawin para tumahimik ang ating buhay? Napakaraming halimbawa na iniwan si Elisha. Salamat aming Diyos. Dahil kahit napakatagal na naganap ang kwentong ito, marami pa rin katotohanan kaming pwedeng pakinabangan. Turuan niyo kami na maging tulad ni Elisha. Prophet man kami o hindi, pero pwede kaming pumili ng mapayapa na pamamaraan sa buhay. Pwede naming iiwas ang mga tao sa gulo, pwede namin silang isuong at itulak sa gulo. Pwede kaming magdagdag sa away, o pwede kaming magpahina nito. Turuan mo kami, Panginoon, to prevent violence, to promote peace, para maging tahimik ang mga buhay namin at buhay ng aming kapwa, at makapag-focus kami sa mga bagay na mahalaga, productive, beautiful, loving, and pleasing to you. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ko, anong kahulugan ng mga pinag-aralan natin sa inyo-inyo mga buhay. Be silent before the Lord. Pag-isipan nyo kung paano yan, at dapat bago kayo umalis sa bulwagang ito, meron na kayong pasya kung paano kayo magiging agent of peace. Kung paano magdadagdag ng kapayapaan at katahimikan sa planetang ito. Lord, guide your people, give us wisdom so we can promote peace.